don't have jurisdiction. But same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the... We don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the... We don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. Mukhang tila suko na ang ICC na hindi nila kinakaya ang pinapakitang pwersa ng ating mga kababayang OFW dahil sa kanilang ipinakitang walang humpay at mainit na suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita, ICC may considered actions of Duterte's camp and bid for interim release. Lawyers say International Criminal Court ICC may take into account the behavior of former President Rodrigo Duterte's camp and supporters in its deliberation on his interim release. An ICC-listed council has said under Article 58 of the Rome Statute, the court will consider several factors in its decision, including Duterte's voluntary appearance, the risk of obstruction to the investigation, and the possibility of continuing his alleged crime. Unquote. Yan ay marahil nakita ng dayuhang hukuman o ICC kung gaano kamahal ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga kababayan nating mga OFW saan pang panig ng mundo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung magpapatuloy pa ito ay malaki ang tsansa di umano na talagang makakauwi sa lalong madaling panahon ang dating Pangulong Duterte. Sa katunayan nga, yang nagbarikada na mismo ang ICC dahil ganyan talaga. Hindi kayo patatahimikin at tatantanan ng mga Pilipino. Nagmamahal ng tunay dating Pangulong Duterte. Okay, unahin natin to si Claire. Inamin, naniniwala, matatanggal si BBM at inaming basura na ang Pilipinas. Pag-usapan po natin. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Hinahanap ni Claire si VP Sara. Sino ba raw ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa o si VP Sara? Po ang buwelta ng palasyo sa Bise matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugmok na tayo sa kahirapan. It seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, As I said, we are on this road to perdition. Papunta na tayo sa basura. Ang sinabi ni VP Sara, we are on our way to dumpster. and on this road to perdition, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Totoo naman sila, sabi ni VP Sara. Kayo ba? May nakikita kayong proyekto? Ako nakikita kong proyekto nila. Proyektong siraan ang Duterte. Mapatunayan ko, baka sasabihin fake news ako. Saan ka nakakita na yung tatay pinadala sa Hague, sa ICC, base sa illegal arrest? Tapos, yung anak, pinadadaan sa impeachment. Yung ba naman, katanga mo na lang kung hindi mo alam na talagang ang proyekto ng gobyernong ito ay proyektong Duterte. Isipin mo mag-anak.
Mag-ama. Parehas ginigipit. Eh, syempre, aaminin ba nilang ginigipit yan? Sabihin, hindi, Coach Oli, hindi totoo yan, fake news ka, hindi ginigipit. Ano yun, tsamba lang? Mag-ama kakasuhan nyo? Oh, naman. Huwag yung binubola taong bayan. Alam mo, natuto na ang taong bayan sa pambubudol. Hindi na sila maniniwala. Diyan pa lang eh. Diyan pa lang, alam na natin. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy, kaduktong din dito sa Duterte. Dahil alam nila, malapit na kaalyado si Pastor Kibuloy ng Duterte. Di ba? So, ewan ko lang sa inyo kung hindi nyo pa makita na wala nang proyekto. Meron ba kayo nakikita mga infrastructure? Bumababa ba ang presyo ng bilihin? Bumababa ba ang krimen? Anong bago sa Pilipinas? Ano? Bagong balita para sirain ng Duterte. Yan. Ayan. Yan. Nararamdaman natin yan. Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Ayun, hinahanap. Hinahanap. Hinahanap ni Claire si VP Sara. O sige, tuloy. O sige. Anong gusto mo kay VP Sara? Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ito, sabi niya, hindi ba mas lalong magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ibig sabihin, mas magiging basura tayo. So ito, nadulas. Alam mo kasi minsan, ang kadaldalan, nilalagay sa lugar. Ano siya eh. PCO siya eh. Pero ang PCO ay hindi para atake ng atake sa Duterte. Hindi para sagutin ng Duterte. Ipakita kung ano ang proyekto. Nakita nyo na? Yan ang trabaho ng PCO. Ipakita kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Para ipakita ang proyekto ng gobyerno. Hindi yung sagutin ng Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang proyekto ng gobyerno ay Duterte. Banata ng Duterte. Ultimo sa bunganga nitong maaling ito, Duterte. Sagutin ng Duterte. Nadulas siya. Kadaldalan. Ano sabi niya? Di ba lalo tayo mapupunta sa basura kung ang magiging presidente si VP Sara? Ang magiging leader natin? Di inaamin niyang nasa basura tayo ngayon. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, niloloko kayo eh. Pupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad. Ulit. Pupunta tayo sa dumpster. Hindi ba mas magiging hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Sa akin galing. Fake news ako. Galing sa bunganga mo yan. Unless inedit yan ng frontline. Fake news sila. Nagbibigay lang ako ng komentaryo. Di napaamin ka. Na basura na. Totoo naman eh. Totoo naman na sinasabi ni VP Sara. Wala naman kayo nagawa. Even PCO, ang proyekto, Duterte. Ang Kamara, anong proyekto? Duterte pa rin. Diba? Jesus. Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Yan, ang ganda na sinabi niya. Pero bibigyan ko komentaryo yan, okay? Ano sabi niya? Marami pa rin umaasang Pilipino sa'yo. No, naiintindihan ko yung mga nasinabi kasi sa ibang na tatay niya nandoon at kailangan siya doon. Pero mas marami pa rin Pilipino na nangangailangan ng tulong niya bilang vice-presidente. Inaamin mo rin ba na matatanggal si Marcos? Kasi ano ba talaga ang pinakatrabaho ng vice president? Aminin na natin yung totoo lang. Spare tire ng presidente. Pag matitigok ang presidente, pag matatanggal ang presidente, o kung ano man mangyayari sa presidente, o kung hindi niya na kayang i-perform ang kanyang trabaho, sinong papalit? Vice President. So hanap ka ng hanap kay VP Sara, pinauuwi mo siya. At maraming siyang trabaho dito. Anong trabaho sinasabi mo? Papalitan na ba si Marcos? Yan ba ay nadulas ka na naman, Claire? Nadulas ka na naman na parang pag-amin mo na matatanggal si Marcos sa madaling panahon? Sa lalong madaling panahon, matatanggal si BBM mo? Ganun ba? Kasi inalis na, wala na sa kanya yung DepEd. Inalis na nga yung mga pondo, even the intelligence funds, ng Office of the Vice President. Paano gagalaw si VP Sara? Wala naman siyang posisyon sa cabinet. Wala na rin siyang pondo. Kakapiranggot.
So pinauuwi mo dito. Ano? Gagampanan niya na ang trabaho? Anong trabaho? Papalitan si Marcos? Oh, hindi ako sedition yan, ha? Tama ba ako? Sige, pakisagot niyo dyan. Di ba? Inaamin mo na. Bakit ka pauwi ng pauwi kay BP Sara? Nararamdaman mo na bang matatanggal si Marcos? At kailangan ng palitan ni BP Sara? Nadulas ka na naman doon, ha? Attorney Claire. Presidente. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PC para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Binigyan naman siya ng travel authority ni BBM hanggang Abril. Bakit ba excited ka? Tapos na ba ang April? Claire? Di sana sinabihan mo yung amo mo, yung bossing mo, wag mo nang bigyan ng travel clearance. Ang problema kasi rito, siguro, obligado si Marcos bigyan ng travel clearance to kasi pag hindi niya binigyan ng travel clearance, magagalit na naman ng taong bayan kay Marcos. So, pero ayaw niyang nandoon si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos hindi niya madiretso. So, bigyan niya. Pero anong gawin? Pahanap mo kay Claire. Pabalikin mo yung Claire dito. Dakdakan mo ng dakdakan sa media para bumalik yan si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos. Anong patunay? Fake news ka. Di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Pero nagkaroon ng impeachment. Nangunguna pang nagpirma yung anak niya at saka kahuli-huling pumirma. Di umano. Si Tambaluslos. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa papasukin ng ICC. Pero pinadala si Marcos, si PRRD ron. Di ba? Style ni BBM yan. Hindi niya aaminin. Kasi walang B. Walang B yan si Marcos. Walang B. Umisip ko ano yung B? Backbone. Walang B yan si Marcos Tapos, ihayaan niya yung iba magsalita. Di ba? Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Obligasyon po niya maging vice presidente. Anong trabaho ng vice presidente? Palitan ng presidente. Pag hindi na kaya, inaamin mo, matatanggal na si Marcos, naamoy mo ba? Pero ito sa akin lang. Hindi, ito kasi sa dulo nitong balitan to sasabihin na wala pang sagot si BP Sara patungkol dito. Alam mo ito si Claire, parang walang puso. Dapat alam niya naman sa ating mga Pilipino, kahit sabihin may trabaho pa siya rito, pambihira kahuhuli lang ng tatay. Ano ka ba namang klaseng tao? Ano ka ba namang klaseng Pilipino? Yung tatay 80 years old. Magse-celebrate ng birthday. Gusto mo iwanan niya? Asan ang puso nitong si Claire? Or inutusan to Salita ni Marcos yan Di ba? Kung hindi salita ni Marcos yan, tanggalin mo yan si Claire. Mali-mali ang sinasabi. Pero we assume na salita ni Marcos yan. Dahil hindi gumagalaw si Marcos, hindi niya inaalis yan. So ibig sabihin, siya mismo nagpasabi kay Claire. Yusek niya yan Asan na ang puso mo, Marcos? Birthday nung matanda na nagsilbi sa Pilipinas. Nandoon ang asawa. Andoon na nga sila Kitty. Tapos pababalikin mo rito? Magbe-birthday? Anong klase kayong tao? Grabe naman ata ang kademonyuhan yan. Hindi ko po kayo iniinsulto pero para sa akin that is too much evil. Hindi na po ata tayo Pilipino. Yung ganyang klase. Yung ganyang klaseng puso. Hindi na wala na yung kapwa-tao sa atin. It's all about politics. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. No comment pa naman dito si VP Sara. No comment pa naman dito si VP Sara. Ako, kung papayuhan ko si BP Sara, hindi siya dapat magbigay ng komentaryo kay Claire. Ang dapat sumagot sa Duterte ay si Marcos. Dapat itong si BBM magkaroon ng yag, magkaroon ng B, magkaroon ng backbone, siya mismo ang sumagot sa Duterte. Huwag siyang magtago sa palda ni Claire. Hindi niya ka-level yan Usap kayo, president sa vice president, magsagutan kayong dalawa. Huwag kang nakatago kay Claire. Hindi dapat sagutin ni BP Sara yan. Sino ba yan? Ang dapat sagutin ni BP Sara ang presidente. At ang dapat sumagot kay BP Sara ang presidente.
naduduwag eh. So until magkaroon ng tapang at pagkalalaki si Marcos, hindi dapat sagutin ni BP Sara. Hindi niya dapat sagutin. Ha? Wala siyang obligasyon sagutin yan. Until kaya na ni Marcos tumindig sa sarili niyang paa. Nagbabalita mula sa Diba? Next topic po tayo. Eto. BBM, desperado na. May gulo sa partido niya. Pag-usapan natin to. Mismo kay Senator Amy Marcos na nanggaling, hindi na siya bahagi ng senatorial slate ng administrasyon dahil daw yan sa pagkakaiba ng kanilang prinsipyo at paninindigan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Tuluyan ang kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Kumalas na ha. Ito si Amy. Naalala nyo, 2 days or 3 days ago ata, meron akong vlog about may kakalas sa alyansa. Isa na dito si Amy at may susunod pa. At ngayon may napapabalita dahil hindi naman daw umaattend na ng rally itong si Camille. Again hindi tayo fake news. Hindi ko pa sinasabing kumakalas na si Camille. Okay? Pero nababalita. At magkakatotoo na yung sinasabi ko na meron pang mga 2 kakalas pa rito.